Ito nga bang si Gio Halalon ay ilalagay sa trading block ng Magnolia? Marami ang nagsasabi nito. Siyempre tapos na yung PBA trade deadline ngayong conference. Pero next season ay baka iba na ang team ni Gio Halalon. Ayon kasi doon sa mga reports na lumalabas, baka daw itong si Halalon ang ipalit ng Magnolia para dito kay Stephen Holt ng Terra Firma. Alam natin kung gaano kahusay maglaro si Holt. Nakita natin doon sa huling game nila naka-30 ito. At marami nagsasabi dahil hindi na rin ito bata, hindi na maghihintay ang SMC ng matagal bago nila ito i-trade either sa Magnolia, San Miguel, or dito sa Barangay Ginebra. Sa ngayon, ang Barangay Ginebra nandun na sa limit ng mga field foreigner. So unless mag-trade sila ng isang field foreigner, hindi na nila makukuha itong si Holt. Kaya sa tingin ko malamang sa Magnolia ito mapupunta. Plus mukhang ang Ginebra gustong kunin si Arvin Tolentino. Kaya sa ngayon, ang tingin kong gagawin ng Magnolia, if ever ite-trade nga nila itong si Gio Haladon, baka nga si Holt ng kapalit. Pero mas mabuti siguro ko si Abueva na lang o si De La Rosa dahil very valuable itong si Gio Haladon. Alam natin kung ano nakukontribute niya sa Magnolia kaya malamang medyo hindi ito pakakawalan ni Coach Vic Tolero. Ang problema nga lang kung magdadagdag ka pa ng isang backcourt player kamukha ni Holt, baka naman magka-problema sa rotation. Nakita natin kung anong nangyari nung nilagay si Chris Banquero dito sa Magnolia. Yung Banquero, Lee, Barroco, Halalon, hindi nag-work. Talaga ginagamit na talaga dyan mostly ni Coach Chito ay 3 lamang. Kaya sa tingin ko, kinakailangan pag-isipan mabuti ng Magnolia kung mga makabubuti pa sa kanila na kunin itong si Stephen Holt. Dahil syempre, mahusay na player to si Holt, mahusay din si Halalon at yan ang dahilan kung ba't kinakailangan pag-isipan mabuti ito ng Magnolia Chicken Templados. At of course, ang Terra Firma din, alam natin na dapat hindi nila pakawalan itong si Stephen Holt pero ganyan naman talaga ang trabaho ng Terra Firma. Kung ang gustong kunin itong Meralco Balls daw itong si Christian David na naipangako na reportedly dito sa TNT Tropang Giga. Kahit na eliminated itong Blackwater Bossing, nakita natin ang laki ng improvement sa laro ni David at yan ang dahilan kung bakit gusto siya ngayon makuha ng ibang mga MVP teams. Kung ikaw ay ang Blackwater Bossing at talagang gusto mong mag-contend, hindi mo pakakawalan si David dahil very likely na si Troy Rosario kapag naging unrestricted free agent na yan ay hindi na babalik sa Blackwater. So dapat si David ay i-retain ng Bossing. Pero alam naman natin ang history din nitong Blackwater parang Terra Firma at Northport. Yung top players pinamimigay sa MVP group. Kaya sa ngayon kung sakali na ito si Christian David ay i-trade, malamang mapunta nga yan dito sa Meralco Bolts. Hindi pa natin masabi kung ito ay masasakato para next season pero maliwanag dito hindi magtatagal si David diyan sa Blackwater. Ang tanong na lamang ay kung kailan ito mangyayari at kung saang MVP team. Dahil sa tingin ko, itong Meralco kinakailangan talaga nila ng isang Christian David dahil maganda yan kung meron kang kapartner para kay Cliff Hodge. Plus meron pa silang isang big man na magagamit ngayon. Pero syempre alam natin ang priority ng MVP group ay TNT Tropa at gusto nilang palakasin talaga itong TNT lalo na at nag-i-struggle sila ngayong conference at wala yung scoring ni Mikey Williams. Hindi mapupunuan ni David yung scoring ni Mikey pero yung kanyang presence bilang isang big man napakalaki niya para sa depensa at syempre kung pagsasama mo itong si David at si Calvin of Tana napakalakas ng lineup ng TNT kapag nagkataon. Kaya sa tingin ko magiging pwede ng kamatch up ng TNT itong San Miguel kung sakasakali. Ang tanong na lamang ngayon ay kung alin doon sa dalawang teams ipagbibigay ng management. Kung ikaw ay manghuhula, malamang siguro sabihin mo TNT dahil yan talaga priority. Kaya abangan na lang natin kung sino naman ang makukuha ng Blackwater.